nila, okay, yung ano, yung mga i-share nila kung paano nila nagawa, paano, ano yung mga strategies na ginawa nila, paano sila nakapag-direct, di ba? Paano sila nagpo-prospecting, di ba? Diba? And at the same time, paano nagagawa ng maayos ng Cyber Power for System despite the beast din sila. Okay ba yon? So, syempre, hindi ko na papatagalin pa. Yan. Alam kong ready na rin ang lahat. Okay? So, tatawagin ko na yung ating first speaker for this night. Okay? Actually, itong speaker natin yan, sobrang sipag po nito. And at the same time, tawag doon, kung sipag at na, imagine mo kat na makakuha lang ng maayos na signal, di ba? Nakita naman natin sa training natin yan, di ba? Lumalabas pa yan. Parang highway ata yun. Minsan nga, parang kinakabahan ako eh. Nasa highway. Di ba? Pero imagine mo yung dedication, the same yung commitment sa ginagawa naman natin. Tama? So actually, production staff, di ba? So at the same time, part-time din yung ginagawa to. Pero imagine mo, ang dami niya rin nade-direct. Di ba? So mas maganda, makapag-share din siya. Tama? Kung paano niya nagagawa to. And alam ko kasi parang medyo busy ata siya ngayon, no? Tama ba? So, kaya nag-send lang siya ng video. So, mas maganda i-play natin. Okay? So, syempre, i-welcome natin syempre ating first speaker for this night. Tama? So, alam mo, kilala ng lahat, no? So, welcome natin si Rodeline Santillan. Yan. So, wait lang, i-play ko rin mismong video niya. Yan. Okay, wait lang ha. Ihanapin ko lang saglit. Ayun na, ito na. Hello po, isang magandang umaga. Ayan, so share screen lang ako saglit. Okay, so ayan. Hello po, isang magandang umaga. Magandang gabi po mga ka-Saviors Power for System o kahit saang sulok man po kayo ng mundo ngayon naroroon o kahit saang area po kayo ng Pilipinas, isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat po ng blessings na natatanggap ko at sa matatanggap ko pa po. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na nabigyan po ako ng opportunity na subukan at makilala at sumali mismo dito sa Saviors Power for System. Magpapakilala po ako. Ako nga po pala si Rodeline Udarvi from Pulumulok, South Cotabato. Isang production worker dito sa isang private company. At mga 15 years na rin po akong nagsiservisyo at nanilbihan dito sa kumpanya. If paano po ako nakapag-direct sa mga napasali ko po, simple lang po ang ginagawa ko. Una, nagkikwentuhan muna po kami. Kinukumusta ko sa buhay niya. Tapos, ang ginagawa ko po, kinikwento ko rin po ang business na anong ginagawa ko ngayon. Pagkatapos nun, unti-unti ko siyang latagan. Tapos, sabihin ko po sa kanya na gawa ko ng GC dahil hindi lang po ako ang makakatulong sa kanya. Marami po ang makakatulong sa kanya dito. Kaya doon, sinabihan ko rin po siya na kapag makagawa na po ako ng GC, magme-message lang din po siya doon at sasagutin niya lang din po yung mga message ng mentor at sponsor ko po doon. Tapos, yun lang ang ginagawa ko. Kaya, laking pasasalamat ko po sa kinikreate ko pong leaders na si Sir Roland Santillan, ang kuya ko po, at si Ma'am Ronami Visandi, isang kasamahan ko po yan sa trabaho. At laking pasasalamat ko po sa dalawang taong yan dahil sa tiwala po nila sa akin. At lalo na po kay Sir AG, na isang direct sponsor ko po, na siyang daan ni Lord para makilala at mabigyan po ako ng napakalaking opportunity na subukan po ang SP4. Nung una, wala pa po akong idea sa business. Kaya, nagdadalawang isip din po ako na tanggapin ang offer ni Sir AG. Pero nung in-invite po ako ni Sir AG at pina-attend ng gathering,
unti-unting naintindihan at naaral ko na rin po ng mabuti ang business. Simula noon, palagi na akong nag-attend ng gathering kahit hindi pa po ako naging member. Kaya yan po ang sikreto ko at para matutunan ko po at na magustuhan ko po ang business dito sa Savior's Powerful System. Attend lang po ako ng gathering. Yan po ang ginagawa ko. Tapos, at higit sa lahat po, pinapasalamatan ko po ng marami ang maartistahin at napakasipag ko matyaga na mentor po, si Mentor MC Plansta po. Maraming salamat po, Mentor MC, sa mga pagtatyaga mo po, sa walang sawang pagsusuporta mo po sa amin, at sa tulong mo po sa pag-a-update po sa amin araw-araw. Kaya maraming salamat po sa iyo, Ma'am MC. At sa lahat-lahat po ng mga coaches, uplines, mga kasamahan ko po sa Savior's Powerful System, isang magandang umaga po at maraming salamat po. Yan lang po. Hello po, So yun, so grabe, no? Tama. So sobrang grabe yung share ni Ma'am Rodeline, tama ba? Actually, tag doon yung share lang niya, 'di ba? So hindi lang siya nag-analyze din. And at the same time talaga, ang goal talaga ni Ma'am Rodeline is makatulong. Tama? And at the same time, tag doon, syempre, narinig niyo ba yung sinabi ni Ma'am Rodeline kanina? Tama? Nasabi niya na marami din makatulong sa din dito. So that's the reason dito is team effort po. Kaya wala kang dapat ikatakot. Diba? Wala kang ikatakot kasi hindi lang kasama yung mentor mo, sponsor mo, andito po yung buong team natin na tutulong sa'yo. Tama? And at the same time, imagine mo kahit nang sobrang busy din ni Ma'am Rodri, no? Nag-send pa siya ng video. Diba? So actually, ganun po kaganda yung Savior's Powerful System na ginagawa natin. Tama? Kahit na busy ka, ano mang ginagawa mo, isasabay mo talaga to. Tama? At kahit nasa ang lugar ka pa. Alam ko nasa Cagayan de Oro yung Ma'am Rodeline, di ba? O imagine mo, di ba? Minsan nga mahina yung signal. Actually, yung kinikwento ko sa inyo kanina. Diba? Minsan, nasa highway yon naghahanap ng signal. Pero imagine mo, yun kasi yung commitment. Na the more matin ka ng gathering training, di ba? And at the same time, nagpapaguide ka sa mismong mga mentors mo. Di ba? So, not one thing's for sure di ba? Yung target mo na binibigyan sa ng mentor mo and yung goal mo sa sarili mo, mahihit mo siya. Ang akin lang, magpa-guide ka. Okay? Huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa mentors mo. Tama? Para matulungan. Kasi parang ganito lang po yan. No? Parang tayo dun parang mga doktor lang din kasi ang mentors natin Hindi mo alaman yung sakit kapag hindi mo siya sinabi. At kano kapakagaling na doktor. So that's the reason kailangan lahat tayo sundin natin sistema and at the same time pag-guide po tayo sa mga mentors po natin. Okay ba yon? So once again, Ma'am Rodeline, so congratulations po. Yan, okay? Yan, so anyway, yan, so alam ko, tawag doon, malayo mararating ni Ma'am Rodeline Nagisimula pa lang to. Tama ba? And lumalaki na yung team nila dyan sa Cagayan de Oro. Tama ba? So, okay lang ba kahit wala si Ma'am Rodeline dito, okay lang ba? Unmute tayo, i-congratulate natin siya. Kasi for sure, naka-record to maririnig na to, mapanood na to. Okay ba yun? So, i-congratulate natin si Ma'am Rodeline. Congratulations po, Ma'am Rodeline. Congratulations, Ma'am Rodeline. Congratulations, Ma'am Rodeline. Congrats po, Ma'am Rodeline. Congratulations, Ma'am Rodeline, sa team niyo po, Ma'am Rona May and Sir Roland. Thank you po, Ma'am MC. So once again, congratulations Ma'am Rodeline. Yan, grabe, no? Okay? So yan. So syempre, yung ating unang speaker, di ba? Alam ko, marami kayong nakuha din na, may napulot kayo na, na strategy kung paano po nakapag-direct and paano po nagpo-prospect na ginagawa ni Ma'am Rodeline itong Savior's Powerful System. Tama? So, yung ikalawang speaker po naman natin, kung una is ladies first di ba? Mauna is maganda. Ito naman gwapo to. Yan. Sino kayo mga gwapo dito? Kailan mataas mo kamay mo? Marami. Ay naku, grabe. Siyempre, Sir Jan, grabe. Nakasakala ka, Sir Jan, marami pang gwapo dito. Diba? Ang dami natin, Sir Jan. Tanda. Tama ba?
Yan. Pero ito syempre, gwapo din din. At the same time, syempre, sobrang sipag din po talaga nito. Actually, bago pa lang din siya and one of the rising leaders ng team natin din to, no? 'Di ba? So, imagine mo kahit busy din tong tao na to, no? Nasa ibang bansa siya. Pero imaginein mo, na isasabay yung Sabres Power for System. And at the same time, lumalaki na rin syempre yung ilalim din niya, yung team din niya na kinecreate. Tama? So, alam ko naman na halos kilala ng lahat, no? 'Di ba? May nag-iisa lang bang gwapo dito na nasa ibang bansa? 'Di ba? Actually, nangingiti na siya eh. 'Di ba? Tama ba? Ayun, no? 'Di ba? So, syempre, hindi ko na papatagalin pa. And at the same time, ngayon, hindi pa siya busy. Tama? So, makakapag-share din siya. Paano niya nagawa? Tama ba? So, hindi ko na papatagalin pa. So, alam ko naman kilala na ng lahat. So, guys, let's warm welcome. 'Di ba? One of our rising leaders from Bahrain. Yan. So, let's warm welcome Sir EJ. Yan. Sir Erwin Jude Hamago. Yan. Hello po. Okay po ba, Michael, Sir Edmund? Yes po, Sir EJ. Okay po. Yes, yes. Actually, gigreet ko muna kayo. Good morning, good afternoon, good evening, kung saan man kayo. Ano lang, it's a blessing. It's a very blessing day. Ngayon, simula nung pagising ko kaninang umaga, pambihira, biglang nag-ring yung phone ko. Akala ko, tuloy-tuloy na. Ano lang, first of all, before ako mag-proceed sa share ko, gigreet ko muna si Ma'am Lucita. Congratulations. At least, natuloy na yung 15 accounts mo. Di ba? Sabi ko na nga ba sa'yo eh, kakancel ko yung February na schedule mo. Anyway, ano lang, wag kang mag-alala, Ma'am Lucita. Tiwala ka lang sa sarili mo. Tiwala ka lang sa group. Di ba? Sa mentor mo, kay Mentor MC. So, wag kang mag-alala. Workout natin yan. I-workout natin yan. Di ba? Iwas lang sa relax. By the way, first of all, magpakilala muna ako kasi parang may mga bago dito. Yung name ko pala, I'm Erwin Jude Hamago, OFW ng Bahrain. And then, nag-work ako dito as a team leader ng isang design department. And almost 15 years na ata ako dito. Yes, mag 15 years na. And then, yung province ko pala sa Pinas, I'm from Cagayan de Oro City, Bisaya din. Daghan na ta Bisaya dire. Sir Ed. Sir John, sorry. Sir John. Ma'am Lucita, dami pa sila ni Ma'am Risa. So, may gabi dia sa atong tanan. May gabi. And then sa ano pala sa mentor sa hello. Sa mentor ko pala, thank you kay Ma'am MC sa everyday na kinakausap mo kami, di ba? So, naalala ko ngayon sabi mo sa akin nung pagpasok ko pa lang, ako yung kasabayan mo sa puyatan. So, di ba? So, yun na yun. And then, yung ano ko pala, mag-share ako sa inyo kung paano ako nakapag-direct. Yung sa akin lang is, I'm gonna make it short kasi parang gusto ko lang direct lang yung answer ko. Kasi I think for the past 3 months, lahat ng mga warm market ko, nakakausap ko na, and then, karamihan sa kanila parang undecided. So, yun, fina-follow up ko pa rin, kinakausap ko pa rin, pero nag-decide ako, I want to try the cold market. Cold market. So, ang ginawa ko, may term yung mga, alam mo yung mga YouTubers, may mga term sila na kung saan kami mag-fishing. Saan kami mag-fishing. So ako, nag-fishing ako sa Hong Kong. Ang isda ako dun sa Hong Kong. So, term lang naman yun. Wag niyo term lang naman yun. Nag-fishing ako, parang sabi ko, why not? Baka may mga tao doon na naghihintay ng mga blessings,
'di ba? Parang why not try there, 'di ba? So, yun, ang first na nakausap ko talaga ito si Ma'am Jinky. Ma'am Jinky, thank you. Thank you sa pagtiwala po. And then thank you so much, and especially kay Ma'am Liam, yung recently na na direct ko. Thank you so much sa pagtiwala. And then alam niyo, ang pag pumasok kayo sa cold market, yung unang experience ko talaga is ang hirap mag-create ng conversation pag hindi niyo kilala yung tao. Excuse me. So ang ginawa ko lang is na-realize ko I need to create a conversation, like para bang kung ano yung similarities nyo, especially OFW ako eh. So syempre marami ding OFW sa Hong Kong. So ang ginawa ko is nakipagkwentuhan ako as an OFW, and then naghanap ako ng isang magandang topic, like kung ano yung related na pwedeng yung pag-usapan as an OFW, di ba? So first, family. So yan talaga yung family. Kumusta yung family? Kumusta yung pandemic sa Hong Kong? Kumusta yung pandemic sa nyo? Ganyan-ganyan. So mag-create ka ng isang conversation na yung bang makaka-relate doon sa taong kinakausap mo. So yun, and then after that, yun, parang doon ako nag-i-start na i-open ko yung blessing, yung business, 'di ba? So on that part, like for example, kagaya kay Ma'am Jinky, na-open ko yung business, na-open ko yung kung ano yung naibigay nung saviors sa buhay ko, 'di ba? Kung ano yung na-contribute ng SP4 sa family ko, sa sarili ko, kung paano ako lumabas sa comfort zone ko. Kasi dati talaga parang may borderline ako eh sa life ko eh, may borderline ako. Pero ngayon it's because of saviors, para bang doon ko natutunan yung sarili ko na i-develop ko siya, para bang ang dami ko natutunan guys pagdating sa saviors. Parang there are some pieces in my life na parang doon ako nag-grow. It's because of saviors. And then especially sa mga tao na nakakasama mo. Yun talaga yung pinaka-importante talaga, yung nakikita ko dito sa saviors, yung mga tao na mga kasama mo. Yung mga tao na tutulong sa iyo just to achieve those goals, 'di ba? Yung mga pangarap natin. So, yun, inopen up ko lang siya, and then shinare ko lang yung blessing, whatever outcome, kung ano yung maging decision nila, kung ma-realize nila na tama pala si AJ. This is the missing pieces na hinahanap ko sa life ko, yung saviors. 'Di ba? So, yun ang nakita nila ni Ma'am Jinky. Yun ang nakita nila ni Ma'am Liam, 'di ba? So, parang nagpasalamat din ako kasi syempre nagtiwala sila. Nagtiwala si Ma'am Jinky, nagtiwala si Ma'am Liam. And then especially kay Ma'am Liam na side, para siyang anong tawag doon, yung na-motivate siya dahil doon sa shinare ko sa kanya. Realization lang talaga. Especially basta ang importante is once na mag-create ka ng conversation, try to find kung ano yung similarities ng dalawa. Yun ang pinaka-importante. Kasi to be honest with you, nung una ko pa lang talagang, yung unang kong kausap ng cold market, oh my goodness. Parang, hi, hello, isa po ako sa saviors, blah, blah, blah. Automatic, I was, talagang block agad ako. Ano ka, nag-i-invite ka, blah, blah, blah. So, automatic, naka-block ako. Sabi ko, parang, naghanap ako ng way. Sabi ko, paano kaya to? So, ayun. So, yun lang ang mai-share ko when it comes to
to cold market. Pag sa warm market naman, especially pag mga kilala mo, it's the same thing. Parang paparealize mo, pero ang naka-advantage lang kasi kilala mo na kasi yun. Siyempre may tiwala na sa iyo yun. Di ba? May tiwala na sa iyo yung tao, kilala ka na. Pero yung hindi ko talaga ina-expect, siguro blessing din ni God sa akin because I was praying for it, and then siguro alam ni Ma'am MC yan for the past, I think that was 2 weeks ago, na parang I was so dead, para bang hindi ko ma-explain yung for 3 days ata yun, na parang hindi ako masyadong active, na busy ako sa trabaho. Tapos ngayon pumasok pa ako sa cold market na stage. Parang hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko eh, di ba? Hindi ko alam yung gagawin ko. So at that time siguro na-open up ko kay Mentor MC yung regarding sa ganyan, and then si Mentor MC binigyan niya ako ng mga tips, binigyan niya ako ng mga strategy kung ano yung dapat kong gawin, and it pays off. Talagang parang nag-click agad eh. So anyway, thank you Ma'am MC, thank you for your mga advice mo, guidance every day. So thank you so much talaga. Thank you so much. And then kay Ma'am Lucita again, once thank you sa pagtiwala, thank you sa mga leaders ko, kay Ma'am Rodeline, kay Sir Roland, and yung sa bago ko si Ma'am Jinky, si Ma'am Liam, thank you so much sa pagtiwala din. And yun lang, Sir Edmund. Thank you so much. Thank you for the time. So yun, so maraming salamat Sir AJ, grabe no. So guys, okay lang ba ibigyan na natin ng warm congratulations Sir AJ, unmute tayong lahat. Congrats, Sir EJ. Congrats sa Sir AJ. Sir AJ. Buhay ka ba eh? Congrats, Sir AJ. Congrats, Sir EJ. Howd kaayo, oy. Okay, hug. Sir, tuloy ko, Sir B. Sana, Sir. Out to be you, bye-bye. Hope to be. Sir, tuloy ko. Ituro mo sa akin, Sir, paano, Sir? Makatuon po ko sa imo, Sir Jan. Sir EJ, tuloy ko, Sir Yun. EJ. Turuan mo ako pa paano. Ano lang yan, kindat-kindat lang minsan. Di joke. Ang dalag kindat, Sir. Ana Yan, lang na, tama Sir. yan. Wala sa kagwapo, Sir. Ug sa kagwapa, Sir. Char. Yun. So once again Sir AJ, congratulations, grabe no. So kung pinakinggan ng maigi yung mga shinare ni Sir AJ kanina, so one thing's for sure, nakakuha ka ng ano yan? Ayan, okay. So kung pinakinggan ng maigi yung mga shinare ni Sir AJ kanina, no. So one thing's for sure, nakakuha ka ng strategy. Tama, kung paano din mag-share ng business, tama. And at the same time, actually, di ba nabanggit ni Sir AJ kanina, so actually nag-cold market siya. So syempre para sa mga bago po din dito, mas maganda warm market muna syempre yung yung i-refer mo. Tama, kasi bakit? Pag warm market kasi yan, yung tiwala ng tao, andyan na sila. Okay? And at the same time, tawag doon, nakapag-build na ng tiwala ng trust sa yan eh. Tama? Okay? So kumbaga, hindi ka na mahirapan kausapin. Like pagka cold market din talaga, na mag-build ka pa ng trust dyan. Pero okay lang, wala naman masama mag-cold market. Pero ang akin lang, dapat, okay? So dapat mag-update ka sa mentor mo. Kung paano, for example, paano i-share or yung business sa mga cold market para makahingi ka ng tips. Kasi 'di ba nabanggit din sa AJ kanina. So mapapansin niyo ano yung pattern para mula kay Ma'am Rodeline, 'di ba? And kay Sir AJ. Humihingi lang sila ng tulong sa mentor nila. Tama ba? 'Di ba? So kailangan kung naguguluhan ka, di mo alam paano gagawin, much better nahingi ka ng tulong sa sponsor mo or sa mentor na nag-guide sa'yo. Tama? And at the same time, isa lang din ng common ground eh. Diba? Huwag ka lang mag-analyze. Tama ba? Kasi tinan mo, kung si Sir AJ, si Ma'am Rodri, nag-analyze sila sa mga taong i-refer nila, baka hindi sila nakapag-direct. Diba? Tama? Kasi nga lang, huwag ka lang mag-analyze. Tandaan natin, huwag natin gagawin yung part ng client natin. Anong part ng client natin na mag-analyze? Tama ba? Kasi nasa client natin kung gusto niyang gawin or hindi. Sa atin, ang goal natin is ma-share itong business opportunity sa kanya para makatulong. Okay? Then at the same time, may paramdam mo talagang tulong mo sa kanya. Kaya once again, tinan nyo, di ba? So, yung mga bagong nagtiwala kay Sir EJ, di ba? So, imagine, despite na cold market din, di ba? Pero bakit nag-join? Kasi naramdaman talaga yung sincerity.
Tama, na gusto talaga ni Sir EJ na tulungan sila. Okay ba yun? So once again, Sir EJ, congratulations. Yan, so tuloy-tuloy mo na momentum, sir. Next yan, sir, top earner na. Okay ba yun? So, okay, so proceed tayo. Yan. So anyway, syempre bago tayo mag-proceed, kasi gusto ko lang din makita no, kung gising pa ba ang lahat. Yan. Okay? Kasi parang may nakita na ako na pumikit na eh. Okay ba yun? So yan. So anyway, tag doon. Okay lang ba? Taas mo muna yung kanang kamay mo. Yan. Okay. Yan. So, taas mo yung kanang kamay mo. Yan. So, alam ko marami nang nakaalam nito. Di ba? Marami nang nakakaalam nito. Pero, tag doon. Yan. Okay. So, yan sa lahat po magtataas ng kanyang kanang kamay. May 15 accounts niya this week eh. Sa mga hindi po magtataas ng kanang kamay niya, wala yan. Wala 15 accounts yan this week. Diba? So, ayan, so, ang dami tataas ng kanang kamay, diba? So, yung kanang kamay mo muna, okay? Ilagay mo ngayon yan. Wala pa. Yan, so, yung kanang kamay mo, ilagay mo sa baba. Ilagay mo sa baba. Ang dami, sabi ko, diba? Kakasabi ko lang kanina, diba? Huwag natin gagawin yung part ng client natin. Ano yan, mag-analyze. Ang dami nag-analyze eh. Tama naman, diba? Ito yung baba natin. Tama naman, diba? Oh, 'di ba? So, dagat sila yung point nyo kanina. Tama? So, huwag kang mag-analyze, 'di ba? Okay? So, pampabuhay lang naman siya ng dugo. Okay ba 'yon? Yan, okay. So, anyway, wait lang saglit lang. Okay? Ayun. So, alam ko marami din tayong natutunan kay Sir EJ, tama ba? So, apply lang din natin siya. Pero syempre, 'di ba, hindi lang si Sir EJ kasi syempre may mag-share din. Okay ba 'yon? And gwapo din 'to. Yan. Kaso nga lang, ayun, medyo nawala ata siya. Okay. Ayun. Ayan, so baka humina lang siguro yung net siguro. Siguro habang pabalik pa lang din siguro. So unahin na muna natin. Diba? Since nag-share is gwapo. Tama ba? Okay. So mas maganda, mag-share naman is maganda. Yan. Diba? Para alternate. Tama? Okay. So syempre alam ko kilala rin naman to ng buong team naman natin eh, di ba? Actually, may negosyo din to sa labas. Tama, may traditional business din to. And at the same time, syempre, offline days pa lang, syempre, nakikita na namin to. And at the same time, imagine mo, yung nakapasali rin siya, mga negosyante rin. Di ba, na nakagaya din niya. And ang magandang part, syempre, di ba, imagine mo, kahit na busy din sa business niya, pero dito, na isasabay niya pa rin to. Okay ba yun? Yan. So, syempre, hindi na natin papatagalin pa. So, mas maganda, marinig natin paano niya din nagawa. Okay, so guys, let's warm welcome. So maganda makapag-share niya paano niya nagawa itong Silver Sparklism, paano siya nakapag-direct din. So let's warm welcome Miss Tita Irene Gutierrez Talan. Yan. Grabe, no? Ako nga po pala si Irene Gutierrez Talan na talagang sumubok sa negosyong ito, pero kahit busy po ako sa tindahan ko, naisisingit ko pa rin talaga siya. Kasi napansin ko talaga at na may pagbabago sa isip ko na kahit busy, nakakapag-invite pa rin ako kahit papaano po. Talagang maganda po ito. Kaya ko pa rin gawin. Nag-15 din po ako. Nagtiwala din po ako sa Savior's Power for System. At nagpapasalamat din po ako sa mga mentor ko, coach. At walang sawa talaga na pagpapaalala sa akin at pagtulong. Kaya share ko din po sa mga friends ko. At meron din naman po na nagtiwala din po sa akin na kaya niya lang pong gawin. Kahit busy rin po, lalo na po yung napasali ko ngayon, si Ma'am Sari. Gigil na gigil po siya. Hindi lang po 4 accounts ang magiging niya kasi naghihintay pa rin siya ng, alam mo na, kailangan pa rin natin talagang
ng kaperahan. Kaya gigil na gigil din po yun. At saka meron pa po isa ko, yung naging anak ko po, yan. Napasali ko rin po dahil sa tiwala din po na ibinigay po sa akin. At nagtiwala rin po talaga ako sa ating system na kayang-kaya nating gawin kahit saan po tayo nandoon. Thank you. Salamat po. Yun, so maraming salamat po Ma'am Irene. Si Tita Irene, no? Yan. So actually sobrang naka-excite, no? Kasi imagine mo yung napasali on the spot for accounts. Pag 15 accounts pa this week ata yun eh. Tama ba? And marami pang parating na 15 accounts yun for sure. 'Di ba? So grabe, no? So hindi lang nag-analyze si Ipapasok pa akong isa. Ayun, grabe. Yan, so maganda bukas na po. Opo. Maganda bukas na 15 accounts, di ba? Okay yan, di ba? So, yun. So, kumbaga bibiglain na daw tayo ni Ma'am Irene, ni Tita Irene. Grabe. Hindi lang daw 15 accounts, family accounts din daw. Tama mo ba? Yan. Grabe, no? So, yun. So guys, okay lang ba pa-unmute? So, bigyan naman natin ng warm congratulations si Ma'am Irene. Grabe, no? So, Thank you so po. 15 accounts yan for sure. Congrats po, Ma'am Irene. Yes po. Congratulations, Ma'am Irene. Welcome po. How to be you? Thank you, thank you. Ma'am Irene, God bless po sa iyo and sa family po. Thank you, thank you. Yun, so yan, so once again Ma'am Irene, so congratulations po. Grabe. Diba? So lumalaki yung ating team. Grabe, no? So for sure maraming mga nagta-traditional business na din talaga. Tama ba? And at the same time, magandang part, imagine mo nagta-traditional business pero dinagdag pa yung Sabres Power for Season. So gano'n siya kaganda. Tama ba? Okay? So alam ko marami pang parating syempre this week. Yan. And maraming salamat syempre pag-share nyo po sa team natin. So for sure, marami tayong natutunan. Tama ba? So ano lang ginawa ni Tita Irene? So again, hindi lang po siya nag-analyze. Ang ginawa niya lang po is nag-share. Kasi nagpatanong how to be you daw, Tita Irene, no? So ang ginawa lang is nag-share lang. Okay, share lang tayo. Share lang natin tong Mga friends. Tama. Okay. Share lang ng share, di ba? And at the same time, guide ka lang siyempre sa mentor mo. Kasi baka pang ka naman nun yan ng mga leaders, mentors, coaches natin. Okay ba yun? Yung inaanak ko, si Romy, wala ang sawang pagtulong po sa akin yan. Opo. Grabe, si Coach Romy din po, Ma'am Irene, kasi isa sa mga malulupit na natin leaders yan. Medyo mahina lang talaga yung signal niya sa Batangas, pero actually, grabe, no? So, nakakausap din namin talaga every meeting. And actually, kinakamusta po niya lagi kayo, Tita Irene. Diba? So, kumbaga once... Andito siya sa akin. Opo. So, yun, sa pagtulang natin ng BS, so tuloy-tuloy na po yung momentum. Diba? So, once again po, congratulations. Then, yun, so pagtulungan po natin to. Yan. Okay ba yan? Yan. Okay, so, and you're very welcome po. Yan. So, since naman, alam ko marami tayong natutunan kay Tita Irene, no? Yan, tama? Okay, so maganda, syempre, kung yung nag-share ngayon is maganda. So dapat alternate, dapat gwapo naman. Yan. Okay. Yun, di ba? So since maganda yung nag-share, so gwapo naman. Tama? So taasin ulit ang kamay ng mga gwapo. Yan. Ayun, grabe, no? Yan, kung dapat maging proud ka, tama ba? Diba tayo na nga lang din dito di ba? So dapat mag-angatan tayo, okay ba yun? So syempre, ito gwapo to. Yan. So alam ko, syempre ito, isa sa mga malupit din natin na rising leaders, di ba? And at the same time, syempre, professional din, di ba? So nagtatrabaho naman to sa City Assessors ng Davao. Yan. Okay, nangingiti na siya, alam ko. Yan. Di ba? And at the same time, syempre, sobrang sipag din to, nakasama din namin sa planning din to, di ba? And ang malupit na part, syempre, yan. So, alam ko, marami ding 15 accounts sa parating din dito, okay? So, syempre, kung gwapo lang din siya na talaga. Di ba? Walang makakaagaw ng trono niya. Pero, syempre, nandito din kami dahil ako yung host ngayon. Gwapo rin ako.
Yan, tama ba? Okay, din at the same time, syempre, ito lang siya lang naman yung ating natawag na Procardio Dalisay ng Davao. Tama ba? Naka-leather jacket pa ngayon eh, tama ba? Okay, may shooting pa yan. Di ba? Pero kahit busy na, pagbigyan tayo dito. Tama ba? Okay, so wala siya sa ang probinsyano ngayon. Okay, pero so syempre, di ko na papatagalin pa. Guys, let's warm welcome Mr. Jan Sedonyo. Ayan. Grabe, ang lupit ng intro. Pasensya na, Mentor Edmond. Wala pa kaming bonus. Pero pagdaan siguro, baka dahil grabe ang intro mo para sa akin, Vicky naman. Ano? Okay, isang mapagpalang gabi, umaga, tanghali, hapon sa ating lahat. Sa lahat ng naririto sa Zoom na ito. Lalong-lalo na sa Team Rising Sun. Okay? Ilang speaker na ba ang apat na. Okay? So sa mga naririnig ko sa mga kung paano nila ginawa o paano sila sumali, paano nila ginawa yung pag-direct. Okay? Talo ako ng lalo na itong isang napakagwapong taga-Bahrain. Okay? Talo ako. Dahil grabe ang sabi niya, cold market ang niya. Nahirapan siya pero parang hindi nahirapan. Okay? Tiyaga lang po. Okay? So, saan ba ako magsisimula? Okay? Mag-aaral ako sa mga naunang speakers. Okay? Dahil kumukuha din ako ng mga sa kanila, yung mga tips sa kanila. Kasi sa business na ito, hindi pwedeng sa atin lang magagaling ang galing. Okay? So base doon sa mga nauna, ang galing ng na ginawa nila. Okay po? So bali ako, sa hindi pa nakakilala, kasi maraming bago ngayon, tama yung sinabi ni Mentor Edmond kanina, isa po akong empleyado po sa City Assessor's Office of Davao, sa local government office. Okay? I am about to retire. Mga 2 years and a half ang ilalagi ko sa opisina. Pero salamat sa Diyos at nasimulan ko ang business na ito. Okay? So, bali, kung magkakaroon ako ng mga 5 million para sa aking retirement, okay? So, bali, madagdagan ko ang pwede akong kumuha ng 15 family account para mas lumago ang business, okay? Hindi na ako mahirapan na palaguin dahil may expected naman akong malaki-laki na rin. Okay po? Pero kung hindi ako nakarinig, hindi ko nasilayan itong business na ito, hanggang saan lang ang 5 billion? Okay? Bagong bahay, bagong sasakyan, kasi meron naman akong sasakyan pero yun ang tinatawag na vintage car. Makikita nyo rin yon. Darating ang ilang linggo mula ngayon, makikita nyo ang vintage car ko. Pero ang nasa isip ko talaga, kasi isa sa mga goals ko na talaga na magkaroon ako ng bagong sasakyan, maliban sa dalawa kong sasakyan, magkaroon ako ng bago. Gusto kong pantayan yung nagawa ni Mentor Ray, yung kanyang Hummer. Okay? Okay, so yun ang isa sa mga goals ko. At kaya para sa lahat, isa na rin akong member ng 15 Headers. So bali, nasum up ko yung iba na maganda yung status ng kanilang account katulad ni Ma'am Lucy. Okay? Dahil nga sa convincing power ni Sir AJ,
nagawa niyang magkaroon ng yung makumpleto niya ang 15 accounts. Maganda 'yon. Kasi nga sa pagkakaalam ko, pag naka 15 accounts ka, tao na lang ang kulang. 'Di ba? What if para sa akin hindi madali para sa akin ang ibuo ko ang 15 accounts. Okay, nagsimula ako sa isa, dagdag ako ng 4, naging 7, naging 11, hanggang naging 15 po. 15 stores, 15 branches. Okay po. Kasi naintindihan ko kung gaano kaganda ang business. Okay? Sa pagre-refer po, kaya makailan lang nakaka-refer ako. Pero bago yun, na magsimula ako, kasi hindi naman ako baguhan dito eh. Medyo na rin, nasa 9 years, 9 months. I'm sorry, 9 months. Kasi nagsimula ko parang May. Okay, so matagal-tagal na rin. Kaya lang, sa business na ito, yung mga na-experience ng ibang mga nagsasalita kanina, yung scratch agad, yung black agad, lalong-lalo na pag sabihin mo yung business, yung online business. Lalong-lalo na kung sabihin mo na gawin mo ito na part-time. Yung iba kasi iba ang iniisip eh. Lalo na kung online. Marami akong na-experience po. So, bali, marami na rin ang nalatagan ko na sharean ko ng business. Pero yung iba, hindi naman nagno-know. Maliban na lang siguro may mga 3 sa mga 50, more or less 50 to 60 na nalatagan ko o na sharean ko. Bali 3 lang yung nega talaga. Kasama nga doon ang anak ko eh. Dapat sana dahil daddy niya ako, dapat siya mag-follow sa akin, pero hindi eh. Kasi iba-iba tayong pag-iisip. So ganoon. So bali 3 yung sabi ko na nega talaga. Pero yung iba hindi. Kaya nga marami akong waiting na tama yung sinabi ni Mentor Edwin kanina na may mga waiting ako mga 15 accounts. Marami talaga. Kaya lang kailangan ko pang convince ng maigi. Kaya lang wala akong parehas kay Sir Eji. Grabe ang convincing power. Pero yung mga na sharean ko, basta hindi pa nag-close, hindi ako nawawala ng pag-asa. Kaya sa lahat ng naririto, mga baguhan, una iporsige nyo po ang pag-establish ng ng account niyo po. Go for 15 accounts po. Para mas madali. Kasi sabi ko nga, para sa akin, marami naghihintay. What if sabay-sabay na yung mag-go? Okay? So, tao na lang ang kulang para sa akin kasi maganda ng structure ng account ko. Okay? So, dahil nga sa tulong ng mga mentors at bago ako mawala sa ere, gusto ko lang pala pasalamatan ang aking magandang pamangkin, si Ma'am Reza. Kasi yung nag-open mind sa akin. Kahit na po, bago pa niya ito na-open mind sa akin ang business na ito, meron na rin akong, kahit pa paano, meron na rin akong alam sa online business. Dati kasi ako member ng DXN. Yung may product na Lingxi Coffee. Okay? Siguro yung iba sa inyo nakakatikim na ng Lingxi Coffee na masarap din, pero dahil meron na tayong sariling dito sa ating negosyo, siyempre i-patronize natin yan. So bali, meron akong experience doon, kaya hindi na natagalan na ako'y kumbinsihin ni Ma'am Reza. Okay po? So, yun.
salamat Ma'am Reza at saka sa lahat ng mga mentors magmula kay Sir Edmond, Mentor Edmond, Mentor MC, Mentor Jeff Padlan at saka sa kay Mentor Janmel. Okay po. Kayo po ang isa sa mga inspirasyon ko kung bakit ako kahit sa ganitong sa edad kong ito. Okay? Ako'y 36 na ngayon. Okay? So pero pinupustro ko pa rin ang pagninegosyo kasi dito sa pagninegosyo sa negosyong ito wala kang talo. Okay? Hindi katulad ng mga negosyo sa labas yung sinasabi na traditional business na pag matalo ka pag umpisa mo pag matalo ka kailangan mo namang magbuo ng panibagong kapital para makapagsimula ka ulit. Dito one time lang po. As long as buhay pa yung mga mentors, buhay pa yung team, sigurado ako hindi mawala ang account mo. So as para sa mga lalong-lalo na sa aking mga downlines na online ngayon o nandito sa loob ngayon ni Ma'am Princess, hopefully nandito pa siya. Okay? Ini-encourage ko talaga siya na go lang tayo, refer tayo. Kaya nga sabi ko sa kanya yung mga war market niya na lang, simulan niyang gawa ng paraan na makausap namin. Ipo, para in that case, talagang masimulan niya at saka pag gamay na niya ang business, siyempre naman, kikita siya. At hindi lang yon kung ano mang ginawa ng mga naunang speakers, lalong-lalo na yung nag-15 accounts, gusto ko rin inganyo lahat yung hindi pa naka-15 accounts. Katulad na aking may bahay. Okay? In-encourage ko rin siyang ipustro na yan kasi more or less 4 na lang ang kulang na aking may bahay. Okay po? Sa lahat ng naririto, maganda ang ating business. Okay? So, kailangan lang natin na mag-focus. Kailangan lang natin nagdagan ang kakausapin everyday. Para sa akin kasi nahihirapan ako sa ngayon kasi nga part-time ako. Pero yung iba talagang na-maximize nila. Okay? Siguro nga marami lang akong iniintindi. Kaya hindi ko talaga na fully maximize ang time ko po. Okay? Para sa idol kita Sir Eji kasi part-time ka sa business pero nagawa mong So, sabi ko nga how to be you. Okay? Pero meron na akong idea kung paano gagawin yung ginagawa mo po. At sa lahat ng mga gumagawa nandirito na nagpa-part-time pero nagwo-workout sa business, idol ko rin kayo. At saka sana ang lahat magkakaroon ng pagkakataon na maging idol kayo sa gawain, hindi sa kung anumang bagay sa business ito. Kasi pag ma-idol mo yung isang tao dahil sa gandang ginagawa niya, it's all right. Pero huwag mo lang sobrang sambahin. Kasi ang dapat sambahin ang Panginoon lang. Okay po? So, bali, doon lang tayo. Doon lang ang may i-share ko. Okay po? So, God bless po sa ating lahat. Mabuhay kayo. Back to you, Mentor Edmond. So yun, so maraming salamat sa pag-share mo, Sir Jan. Yan, so okay lang ba guys, unmute tayo. Bigyan din natin ng warm congratulations si Sir Jan. Congrats, Sir Jan. Congrats, Sir Jan. Congrats po, Sir Jan. Salamat sa tiwala, Dad. God bless. Thank you guys. God bless Sir you po. Jan. Guwapo yun, yan. So yun, so once again Sir Jan, congratulations. Yan, okay? So actually so marami na tayong napakinggan tama. Sir Jan. Yun. Congratulations po, Sir Jan. How to be you po. Akin na yan, kanina akin na yan ginayang mo lang ako.
Hindi, ipasa ko lang sa iyo kasi galing nga sa'yo kaya pinasa ko din. Nag-bounce out. Nag-bounce back. Okay, thank you po, Ma'am Sofia. You're welcome, Sir John. Yun, grabe. So once again, Sir Jan, congratulations. Grabe, no? So actually, napakinggan natin yung, yung 4 na speakers na nag-share kanina, tama ba? So for sure, marami talaga tayong natutunan, tama? Pamula kay Ma'am Rodeline, kay Sir EJ, yan, kay Ma'am Irene, then syempre kay Sir Jan, tama? So kagaya ng sinare ni Sir Jan kanina, tama ba? So actually, marami ni Sir Jan na parating na 15 accounts, tama? Pero hindi niya inaasahan din eh. So kumbaga, patuloy niya pa rin share itong business opportunity, tama ba? And at the same time, syempre, yung ginawa lang din talaga ni Sir Jan is, again, hindi po siya nag-analyze. Tama? Okay, wala lang. Share lang tanong natin. Actually, si Sir Jan, offline, online din yan. Di ba? May mga katrabaho siya na kinakausap, ibang mga kilala na malapit dyan sa kanila, and even sa online. Tama ba, Sir Jan? So, kumbaga, lang din, apply lang din natin yung mga shinare kanina ni Sir Jan. Tama ba? And at the same time, tawag doon, pagtulungan din naman natin. Tama? So, tama yung sinabi ni Sir Jan kanina, di ba? Kung napakinggan nyo, di ba? Na maging mag-aral ka. So, kapag may nakakagawa, tama, mas maganda, empty glass ka. Okay? So, i-absorb mo rin syempre yung mga sinishare ng mga ibang co-members, co-leaders mo, tama ba? Kasi one thing is for sure, yung mga bagay na i-share nila, makakuha ka rin ng strategy. Kasi even ako, kada paano, tawag doon, ang dami ko natutunan. Tama, hindi lang lahat, di lang din kayo, di ba? Even ako talaga. And for sure, the rest of the mentors, meron din talagang napulot na, na strategy din. Tama ba? So, ang akin lang, i-apply natin siya. Okay? And at the same time, tawag doon, pagpatuloy natin nag-share itong business, lalo na po ngayon. Okay? So, today is December 11. Tama? So 5 days to go, tama ba? So next week, bigayan na rin tama na ng performance bonus, mga incentives, 'di ba? So mga 13th month pay. So kaysa naman tawag doon magastos pa 'yan or mailagay sa kung saan pa man, mas maganda malagay sa tama. Maganda syempre mailagay lang sa ating business para kada paano, 'di ba? Hindi siya hindi masayang. Eh nakatulong pa tayo, tama ba? Kaya mas maganda i-share din natin, tama? Okay? So alam ko marami nang natutunan lahat, pero syempre, yan, may huling speaker pa po tayo. Yan. Kung yung si Sir Jan, gwapo, ito syempre, since tawag doon, speaker siya ngayon, so mas gwapo to kay Sir Jan. Ang dami ng ngiti Yan. So syempre, hindi pwedeng kumontra ang lahat. Kasi syempre, speaker siya ngayon. Okay, at the same time, syempre, professional din naman to, di ba? So nag-work siya before sa isang fine dining resto, di ba? So ngayon full-time niya rin ginagawa. Okay, so one of the leaders din ng team naman natin, tama? And at the same time, yan. So actually, tawag doon, so mag-share lang din siya kung paano niya din nagawa. Makapag-direct and ano yung mga strategy na ginagawa niya. Okay ba yun? So hindi ko napapatagalin pa. Okay, so let's warm welcome. So syempre, Mr. Edmond Aquino. Yan, di ba? So, syempre ako yun. Yan, di ba? So, kung sino, okay lang pa kayo naman ako. Yan. Yan, okay ba? Di ba? So, tama ba? Okay? Mentor, dapat sinabi mo sana na ako na lang magpakilala sa inyo. Sorry. Lagi gusto ko sabihin, ako na lang sana nagpakilala sa'yo at tinext mo ko. Okay lang yun. Kasi tawag doon, wala mag-iba magkaangat sa sarili mo kundi ikaw lang talaga. So anyway, so yun. So actually, so mag-share lang din naman ng content. No? So paano din ako nakapag-direct and at the same time, ano ba yung strategy na ginagawa ko. So syempre, so shout out pala sa bagong direct ko din, no, na nagtiwala din sa akin, syempre kay Miss Arlene Dasiglia. Yan. So congratulations Miss Arlene, 'di ba? So maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Yan. So dito yung buong team natin na tutulong sa iyo. Okay? So ang ginawa ko lang din naman talaga, marami po akong nakausap din, okay? So mas pogi pa rin si Sir Jan. Sinagsabi nun. Siyempre naman, si Sir Jan yan eh. Di ba? Yun, grabe na si Sir Romy. Yan. So, hello Sir Romy. Yan, okay. So, yan. So actually, share ko lang din naman, no? So, paano naging productive lang din nakapag-direct this month. So, number one, marami din po talaga akong kinausap. Okay, so, and hindi naman kasi lahat agad makakapag-join. Ganito, may iba na, next week lang muna, ganito ganyan, or next month, ganito ganyan. Kasi nga, syempre, reason pandemic. So, ng akin lang, ipaintindi lang natin sa mga taong nakausap natin yung advantage na ginagawa natin sa Cyber's Powerful System. And at the same time, syempre, dahil marami po tayong nakausap, mas maganda balikan po natin sila. Kasi baka may iba dyan hindi pa ready, may iba dyan may sitwasyon, may iba dyan, for example, na ganitong di talaga makakapag-join. Tama ba? So, mas maganda,
di ba pinapagawa tayo ng prospect list. So yung prospect list, yan po yung listahan ng mga prospects po natin, okay, na kung saan diyan po natin siya diyan po yung titingnan natin sa mga kakausapin po natin, tama? Then kapag nakausap na po natin yan, may tinatawag po tayo na follow-up list. Okay? So dapat sa follow-up list, ililista mo po diyan syempre yung mga nakausap mo na. Sa follow-up list, ano bang ilalagay mo? Parang prospect list din siya, pangalan, background, di ba? Pa-contact info, and at the same time, syempre, kailan mo siya nakausap, okay? And then at the same time, ano yung remarks? Let's say, sabi niya, for example, sinabi nung nakausap mo na mag-join siya ng gantong month, gantong date. Importante po guys, ganito mas maganda makuha naman ng commitment. Okay, let's say for example, sinabi niya, sige Sir EJ, mag-join ako ng December ngayong December. Ika-clarify mo maigi sa kanya. Anong December? Anong week? Anong day? December 15 ba? December 20? At the same time, anong year? Baka mamaya kasi December 2023 pa pala. Na-excite ka masyado. December 2030. Tama ba? Sabi siya kasi December eh. I-clarify yung maigi. Di ba? Tama ba? Bakit? Kasi syempre, dun mo kasi mukha ng commitment ng tao eh. Diba? Para for example, sinabi yung December 15. So at least ma-follow up mo na siya, ma-remind mo na siya, makamusta mo na siya. Ahead pa lang, 5 or 6 days ahead pa lang sa mismong day na sinabi niya. Tama? Kasi mahirap manghula. Tama ba? Tama, hindi tayo kagaya ni Rudy Baldwin. Tama. Wala kang ganung vision eh. Tama ba? Okay? Hindi ka kagaya ni Madam Auring. Tama ba? So dito, kumbaga may sinusunod po tayo ng sistema. Yan yung tinatawag natin na prospect list and follow-up list. Okay? So kaya much better syempre na tawag doon na yung pinapagawa sa'yo ng mentor mo, diba? Sundin mo lang siya. Mga basic lang po yan. Pero may pagkakataon kasi na nakakalimutan po natin. Tama? Diba? Kasi pag nalista mo sa follow-up list mo, imposibleng yun eh. Imposibleng hindi mo siya ma-monitor eh. Tama ba? Kaso nga lang minsan, amin natin sa hindi natin nilista. Okay? Kaya may pagkakataon minsan, sobrang dami mong kinausap. Ang problema nga lang syempre, hindi mo na alam kung kailan siya mag-join, anong remarks sa kanya. So maaalala mo lang siya siguro kapag nag-online siya. Tama ba? Maaalala mo na lang siya kapag for example na nag-post siya sa Facebook. O nga pala, nakausap ko siya, no? Diba? Ano nga pala yung conversation namin? Hindi mo kasi siya nilista. So yung ganun po ka-importante, yung prospect list and follow-up list po natin. Okay? Then at the same time, syempre aside po doon, yan so bilang bago, yan so warm market po, pwede yan, okay? Then at the same time kung nagko-cold market ka rin naman, tama, mas maganda magtanim ka ng tiwala sa tao. Okay, magtanim ka po ng tiwala kasi very effective po siya. Okay po na mag-focus tayo sa quantity. Okay, so marami, given yan kaya natin dami yan talaga kausap, pero wag po natin kakalimutan yung quality. Paano quality na pag-handle? Kasi tandaan mo, kahit 100 yung taong kinausap mo, kung hindi mo naman yung tawag doon na nabigyan nakuha na ng commitment, hindi naramdaman yung yung sincerity mo, hindi yan na close deal, hindi po yan magpe-pay-in. Invite lang po yan. Tama po ba? O, parang nag-present ka lang, tama? Pero pag yung tao kasi naramdaman niya yung sincerity mo, tama ba? And at the same time, naramdaman yung willingness matulungan siya. One thing is for sure, wala pa siya ngayon. Okay, ngayon wala pa siyang pang-join, pero hindi ako naniniwala wala siyang paraan. Gagawa po ng paraan. Tama po ba? Then at the same time, so, yung mga natututunan po natin sa training, apply lang din po naman natin. Kasi sobrang laking tulong po nun. Kaya ganito mga gathering na ganito, imaginein mo, di ba? So ito, walang bayad, di ba? And at the same time, yung nakakagawa, nakikita mo mismo, kasama pa natin. Di ba? So, ang akin lang, observe mo siya, yung mga bagay na sinashare ngayon, ng mga speakers na nag-talk po ngayon. And at the same time, syempre, ano yung strategy yung ginawa nila. Tapos, hanapin mo yung flow mo. Find your flow. Kasi given na tinuturo sa training, gathering natin, dati yung turo ng mentor mo, hanapin mo yung flow mo. Paano flow? Kung saan ka maging effective. Diba? Let's say for example, sa pag-uusap ng ganito, kasi lahat po kasi tayo may kanya-kanyang galing. May kanya-kanya po tayong diskarte ang tinatawag. Pero ang akin lang, dapat coordinate ka pa rin sa mismong mentor mo. Mentor, okay ba itong strategy na gagawin ko ngayon? Kasi hindi na ako effective sa ganito. Diba? Mentor, ito yung plano ko. Okay po ba to? Always seek po yung help ng mentors po natin. Okay? Kasi ayun. Ayan, okay. Yun na, wala na. So lagi po nating hingin po yung tulong ng mga mentors po natin. Okay, kasi bakit? Kasi sila po yung sila po yung tawag doon na magbibigay sa atin ng plano eh. Di ba? Para ma-check nila kung kulang ba o sobra yung gagawin mo. Tama? Kasi tawag doon kasi mga mentors natin may mga pinagdaanan na rin kasi yan eh, di ba? So the experience na nila. So much better syempre i-consult mo sa kanila para maitama kung mapapahama ka diyan. Okay? Then panghuli, ang gawin mo lang din magtiwala ka sa sarili mo. Tama?
Kasi imagine mo, ang sinishare natin is business opportunity. Tama? So dapat makita sa sarili mo talaga na opportunity na pwedeng makatulong talaga sa kanya. Pag nag-share ka ng business din talaga, dapat syempre, ano talaga, na paramdam mo, di ba, na ito makakatulong sa'yo. May conviction. Tama? Hindi for example na nag-share ka sa kanya ng business pero nahihiya ka. Okay lang yun, walang problema, given po yun. Kaso nga lang, ang akin lang, dapat syempre, ipakita mo din sa taong kausap mo talaga na willing mo talaga siyang tulungan. Na ito makakatulong sa family niya. Ano mang situation niya, masasagot na ng Savior's Powerful System. Tama ba? Kasi pag yun ay naramdaman po ng tao, kusa na po mag-join yan. Tama po ba? Then at the same time, ilang kapag for example naman na nahihirapan ka lang din, so wag mahihiya pong magtanong. Tama ba? Okay? Tama? Okay, kasi syempre, tawag doon, baka may mga times na nahihirapan ka na, pero tawag doon, pinupush yun, di, kaya ko to. Tama? Tapit ka pa rin sa sponsor mo, sa mentor mo. Tama? Hindi sa ibang tao, sa mentor mo. Diba? Hingi ka ng advice sa kanya kasi siya yung talaga makatulong sa'yo din dito. Okay? Then panghuli po, yan. So, wag po natin makalimutan syempre yung ating mahal na Panginoon. Tama ba? Kasi kahit anong gawin mo, kahit sobrang lupit mo, sobrang galing mo. Tama? Kung for example, makakalimutan mo naman siya, hindi mo siya kasama, pag exposure, di ka rin makadating sa target goal mo eh. Tama ba? Alam ko magkaiba po tayo ng religion dito, pero ang akin lang syempre, dapat always pray pa rin. Diba? And ang akin lang yung kasi yung pagdedirect, kumita ng malaki given yan eh. Kasi dito po sa business na ginagawa po naman natin, number one, hindi po agad income, hindi po agad pay-in, hindi po agad direct ibibigay sa'yo. Okay, ulitin ko po, no? Hindi po agad pay-in, hindi agad income na malaki. Alam mo kung ano mo na bibigay sa'yo dito? Number one, ang i-correct mo na yung tatawag na attitude. Okay? Tama? Okay, kasi bakit? Number one, ang in-handle po natin is tao. Tama? So para makahanap ka ng tamang tao na makakasama din dito hanggang dulo, dapat maging tamang tao ka muna. Tama ba? So kailangan syempre maayos yung attitude mo, i-correct yan. Diba? Kung may nagiging sablay ka man ng attitude, one thing for sure dito, magugulat ka, maitatama yan eh. Kung dating mahihiyain ka, ngayon, in the long run na ginagawa mo to, hindi ka naman sa total naging makapal ang mukha, pero nagkakaroon ng tinatawag na self-confidence. Na kung dati, eto ka, ngayon magugulat ka lang. Kung dati parang ganito, kung dati, kuting ka lang. In the long run na ginagawa, naging tigre ka na kapag kumakausap. Diba? So, may proseso po. And respect po natin yung proseso. Okay? May tag na proseso. Kaya di ba may kasabihan, di ba? Hold the vision, trust and respect the process. So, yung nakikita po natin sa mga grand mentors natin, na mga resulta, mangyayari din po sa atin. Bakit? Kasi yun po yung future natin eh. Sundan na lang natin. Pero tandaan po natin, hindi po nangyari yung overnight. Diba? So dumaan din po sila sa proseso. Tama? So even din po sila, marami siya pinagdaanan. Rejection na naramdaman mo ngayon. Diba? Yung mga kinakausap mo, ayaw pa, mga sin mode, busy pa. Hindi pa agad. Lahat naman ng mentors natin na-experience yan eh. Pero anong ginawa nila? Nagtuloy-tuloy lang sila. Nagtiwala lang po sila. That's the reason, deserve po nila yung resulta na meron sa kanila ngayon. Even sa mga kasama natin dito, di ba? Na kada paano, di ba, yung mga nagto kanina, deserve nila. Bakit? Siyempre, nag-effort sila, for sure, marami din sila kinausap, di ba? May mga nag-no, hindi naman ibig sabihin na no is no talaga, next opportunity, pero ano lang ginawa lang din, nagtiwala sa sistema. Tama? Yun ang po yung kailangan natin gawin din dito, magtiwala ka lang talaga sa sistema, sa grupo, sa mentor mo, and most especially sa sarili mo. Tama ba? Kasi imagine nyo, parang ganun yung mentor mo nagtitiwala sa'yo, pero ikaw wala kang tiwala sa sarili mo. Tama ba? So dapat mas mahigit magkaroon ng tiwala sa sarili mo. Okay? Then at the same time, yun. So maintain yung right culture. Okay? Paano right culture? Yan. For example, tulungan po tayo. Di ba? Kasi sobrang laking tulong po. Let's say for example, may follow-up ka. Let's say sa mga GC natin. Kaya mas maganda buhay natin GC natin eh. Di ba? Huwag po tayong sing mode doon. Tama? Sa mga GC natin GC ng mga follow-up, GC ng ganito, sa Facebook group natin, cooperate po tayo, i-welcome natin, may nag-post po doon, bigyan natin ng warm welcome. Diba? Bakit? Kasi ang laking tulong po nun para maramdaman po ng tao, diba, na talagang welcome siya sa buong team naman natin. Tama? Parang ganito po yun, no? Parang for example, sa isang handaan, inimbita mo yung kaibigan mo. Kaso nga lang for example, isang kaibigan mo, na atinan nyo, hindi naman siya pinaramdam na welcome siya. Tingin mo yung kaibigan mo tutuloy. Diba hindi? So dapat ganun tayo. Yung tipong pagkapapasok pa lang siya, welcome na agad. Diba? So isa yun sa mga sikreto din po talaga. Diba? And at the same time, yun, so yung right culture din na suportahan na bawat isa. So tama? So basta ang akin lang, iwasan po natin syempre yung tawag din yung nakita mo yung resulta ng isa. So mas maganda maging grateful ka. Diba? I-attract mo siya na mangyari din sa iyo. I-attract mo na mangyari sa iyo at the same time, magagawa mo na kagaya niya. Kasi bakit? Sinishare naman eh. Tama ba?
And at the same time, tawag doon, magtiwala ka lang din, 'di ba? Kasi sobrang gumaganda na po yung sistema po natin, nagawa na, susundan mo lang din, tama? And at the same time, tawag doon, kumbaga, may pag-cooperate ka na lang talaga. Okay ba 'yon? So akin lang naman, yun lang din naman yung sa akin, no? Kasi basic lang din talaga din ginawa ko. So, di lang din talaga ako nag-analyze. Yung sinasabi ko kanina, na huwag ka mag-analyze. Huwag mong gagawin yung part ng client mo. Kung ayaw, di next ka lang muna. Baka hindi pa niya kailangan sa ngayon. Tawa. Pero one thing is for sure, kapag the moment talaga kinailangan niya to, at nakita niya yung continuing resulta sa'yo, one thing is for sure, syempre, siya na mismo mag-PM. Diba? Siya na po yung magtatanong. Mga curious sa ginagawa mo. So, ang akin lang, tuloy-tuloy mo lang talaga. Tapos yung daily task, panghuli. Yeah, daily task po. So, yung sa umaga, di ba, 10 minutes prayer, di ba? So, at least may nakakausap ka na prospect, 5, na follow-up ka, di ba? And actually, part po ng daily task natin yung pag-attend ng gathering training. Yan. Sobrang laking tulong po niyan. Kasi tandaan mo, kahit na for example, sobrang dami mong direct, kaso nga lang, di ba alam pa paano siya i-handle useless. Kaya nga, alam mo, sobrang swerte mo, di ba? Kasi nandito, alam ko seryoso ka ng ng gathering natin. So, ngayon pa lang, syempre, kinocongratulate ko na lahat. Alam ko, this coming December, 'di ba? Marami pang tayong mga magiging business partners. And at the same time, maraming syempre mga 15 accounts, 'di ba? Ilang accounts man 'yan, family accounts man 'yan. Alam ko, bibigay 'yan sa iyo, 'di ba? Kasi ako naniniwala ko isa sa mga Bible verse na nagustuhan ko na yung Isaiah chapter 60 verse 22, yung when the time is right, the Lord will make it happen. Tama? Kapag deserve mo na, hindi madamot ang Panginoon, bibigay niya sa iyo 'yan. Okay ba 'yon? So, yun lang naman yung sa akin na gusto kong i-share. Diba? And I hope na, kasi alam ko marami na rin kayo narinig sa kanina na strategies eh. Tama ba? So, yun lang naman gusto kong i-share sa lahat. And I hope na syempre may napulot ka din. May natutunan ka. Okay ba yun? Yan. So, congratulations po sa mga nag-speakers kanina. So, next time gusto naman namin marinig, 'di ba? Yung mismong boses mo. Na ikaw naman yung mag-share dito ng kung paano mo nagawa. Okay ba yun? Yan. So, syempre, yan, so hindi rin matatapos tong gabing to. Alam ko marami na kayo natutunan, pero okay? Hindi matatapos tong gabing to nang hindi magbibigay ng reminders, insights, and at the same time syempre ng mga good news, okay? So yung ating syempre founder ng Team Rising Sun, okay? Sa mga malupit na mentor, one of the saviors, a leader din to. And at the same time siya one of the Spartacus grand leader. Tama? So hindi ko na papatagalin pa. So guys, without further ado, let's warm welcome ang ating Team Rising Sun founder, mentor, Jefferson Padlan. Ayun, maraming salamat, Coach Edmond. Okay po ba audio ko, Sir Edmond? Yes, Mentor Jeff. Loud and clear po. Yun. So unang-una, gusto kong batiin lahat ng isang napaka-malamig at blessed na araw ngayon, yung ating mga partners sa Pilipinas and even sa abroad. So, yun. So, pakilala po ako. My name po is Mentor Jeff. So, ako po yung founder ng ating Team Rising Sun. And marami pong salamat sa mga nag-share kanina. Yung unang-una, si Ma'am Rodeline, yung ating production staff from Dole. Yan. Kay Sir EJ, yung ating team leader from Bahrain. Yan. Si Tita Irene, yan. Ang ating negosyante na nag-online business na rin. So, sobrang sipag din. Kay Sir Jan, ang ating government employee na ngayon, di ba, ang Cardio Dalisay ng Davao. And syempre, kay Coach Edmond, na talagang kasama din namin talaga na planuhin kung ano yung mga makakabuti para sa ating talagang grupo. So, unang-una po, maganda po yung nabanggit ni Coach Edmond kanina na si God, kumbaga, wag natin siyang kalimutan. Maganda nga siya yung uunahin natin. Okay, siya po yung uunahin natin. Ano man yung gagawin natin, trabaho man yan, kakain ka man ng breakfast, di ba? Gagawin mo yung negosyo, put God first. Kasi pag inuna mo siya, hindi ka niya iuhuli. At promise, kapag si God yung inuna mo, ang kagandahan po, everything falls into place. Di ba? Magkaroon ka man ng mga konting challenges, pero pag si God nandyan, talagang hindi ka niya papabayaan. Bibigyan ka niya ng right path, ng mga right decisions. 'Di ba? Bibigyan kanya ng mga wisdom kasi po ako hindi ako humihiling ng hindi ako muna humihiling ng maraming pay-ins ganyan kasi given yan kasama yan. Pero ang una kong hinihiling kay Lord, maging tamang leader para sa grupo. Yung wisdom.
'Di ba? Kasi yan din yung hiniling ni ni King Solomon dati. 'Di ba? Nung binigyan siya ng tiwala ni Lord na maghari sa isang kaharian. So nasa Biblia yan. 'Di ba? Marami siyang pwedeng hilingin, pero ang hiniling niya wisdom para maging tamang hari, maging tamang leader sa kanya nasasakupan. Pero po si King Solomon, for the record po sa Bible, isa po siya sa pinaka sobrang yumaman bukod dun sa pagiging hari niya. Talagang bless talaga siya ng sobra ni Lord kasi nga talagang nag-humble down siya kay Lord. Lord, hindi ko kailangan ng anumang yaman. Bigyan mo lang ako ng tamang wisdom para mapagharian ko, magawa ko yung tama dun sa mga nakasakupan ko. Ako, yun po ang ma-share ko sa inyo. Bago po kayo humiling ng income na malaki, wisdom muna. Kasi kapag meron ka niyan talaga, yan din yung maipapasa mo dun sa kausap mo. 'Di ba? Yung tamang mindset, yung vision mo, 'di ba? Kasi ang income, given naman yung marketing plan, ang kailangan mo lang naman gawin, tumulong ka eh. Tumulong ka, mag-refer ka, yung mga napapasali mo, wag mong papabayaan, tutulungan mo. Given yan. Given sa marketing plan yan. Pero, paano ka makakapag-build ng malaking grupo? Kailangan mo ng wisdom at malaking puso. 'Di ba? Kailangan mo ng malaking puso kasi syempre, isipin niyo po, 'di ba? Hindi po tayo magkakamag-anak. Hindi po tayo magkakaano-ano, pero meron dito mga ibang magkakamag-anak like magpamangkin, 'di ba? Mag-asawa, pero sa buong team natin, majority talagang hindi related. So isipin mo paano mo magagawa na yung iba't ibang pinanggalingan na family, yung iba't ibang pinagmulan na kultura, iba't ibang kasi meron dito mga nasa Bisaya, mga Ilonggo, 'di ba? Mga Ilocana, 'di ba? Mga Bicolano, may mga Tagalog. So Batanggenyo, halo-halo. Isipin mo gaano kaganda yung system natin na dito matututunan mo yung tamang leadership. Na para kang magiging magulang sa mga iba't iba na tao na pinagmulan, all walks of life. So naaral naman po yan, huwag kayong mag-alala kasi ituturo naman po namin lahat yan. And yun, tama nga po, huwag natin kakalimutan si Lord. Kasi syempre, kumbaga lahat ng gagawin natin, dapat siya talaga muna. And siya yung lagi. Gawin mo siyang business partner mo, gawin mo siyang consultant mo, gawin mo siyang mentor mo. Okay? And then syempre ako, may share ko lang din, sobrang ganda po ng mga shinare. So, pwede nyo pong itry yung mga shinare ng mga nag-speaker kanina kasi wala naman po masama, nasubukan mo, malay mo, pag tinanay mo yung strategy niya, maging effective din sa'yo. Ang importante lang po, pag may kausap kayo, meron kayong tinatawag na good learning and listening attitude. So, kailangan po, obserbahan nyo yung pag-uusap niyo sa chat, di ba? Pakinggan mo mabuti kung ano ba yung mga sinasabi niyang clue. Kasi baka chat ka ng chat or salita ka ng salita, may mga binabanggit na pala siyang clue para doon mo na maipasok yung mensahe or yung negosyo. For example, sa chat, di ba, nababanggit niya, sawang-sawa na siya sa buhay empleyado, tapos hindi mo pinapansin yun na pala yung clue para maipasok mo yung mensahe ng negosyo. Di ba, tinuturo nga po namin yung tamang pag-form, yung family, occupation, recreation. Bago mo ipasok yung mensahe, dapat nagamit mo muna yung tatlo. Yung family, occupation, and recreation. Saka mo ipapasok yung mensahe. Sobrang effective po nun. And then syempre, sincerity. Kasi isipin nyo po, tandaan nyo po, kahit online, mararamdaman ka ng kausap mo kapag sincere ka. Kasi meron tinatawag na body language and yung, kumbaga, yung reaction ng mukha mo. Diba? Makikita ng kausap mo kung talagang sincere kang tumulong or talagang ang habol mo lang is talagang kumita. So mararamdaman yan kahit online, nararamdaman ng kausap natin yan. So wag po natin muna tignan yung income. Ang tignan natin, ano ba yung maitutulong natin dun sa tao? Kasi sabi ko nga po, dito maging blessing ka muna sa ibang tao, side effect na lang ang income. And then syempre yung aura. Sobrang importante po ng positive aura. Wag na wag po kayo nga harap sa prospect or client na low moral na may problema. Given ang tao nagkakaroon ng problema, di ba? Habang nabubuhay tayo may sitwasyon. Kaya lang, kagaya ng lagi namin tinuturo, kapag ikaw pala weak ang mind mo, yung mga dumarating sa sitwasyon na sa'yo sa buhay mo, titignan mo siya as problema. Pero kung average mind ka, yung mga dumarating sa'yo, titignan mo siya as sitwasyon. Pero kung strong mindset ka pala,
Yung mga dumarating sa buhay mo, hindi mo siya titignan na problema, titignan mo siya as opportunity. Diba? Ano man yung kalagayan mo, tinitignan mo as opportunity kasi strong mind eh. So dapat piliin mo yung huli, yung strong mind. Para lahat na ikita mo anumang sitwasyon as an opportunity. And then yun nga, positive aura, kailangan bago ka humarap sa kausap mo, talagang ka na, sobrang hype mo na, sobrang positive mo na, 'di ba? Sobrang saya mo. Yung tipong walang sino man na makakaapekto sa iyo, walang sino man na makaka-negative sa iyo kasi nakakahawa po yung aura. 'Di ba? Kasi alangan naman naharap ka sa kausap mo, i-share mo pagbabago ng buhay pero yung mukha mo, 'di ba? Parang 'di ba? Parang napaglipasan ng panahon. So dapat maganda yung aura, positive, masaya lang. And then always smile. And then syempre, maging confident ka. Bakit po namin kayo pinapa-attend sa mga training? Para maging confident po kayo. Kasi ang isa sa way po para maging confident ka is alam mo dapat yung negosyo. Kasi isipin mo, kaya ka lang naman nagiging hindi confident kasi baka hindi mo pa alam yung negosyo. Pero pag alam mo na yung pasikot-sikot, kahit sinong tao kaya mo nang kausapin. So kami po mga leaders, kami po mga coaches and mentors ninyo, bakit kami naging confident? Kasi nga, nandun lang din yung willingness namin na aralin. Dati hindi namin alam to. Dati nahihiya din kami. Pero Gisingin mo si Papa, dali. Gisingin mo si Papa, bilis. o yan, gisingin na po. Ayan, gisingin na. So may konting commercial. So dati, ito, relate ko lang din. Dati hindi rin kami magaling sa ganito. Dati mahihain din po kami. Dati madali din kaming mainis sa kausap namin. Pero lahat ng bagay naaaral. Pag alam mo kung ano yung gusto mo mangyari at naniniwala ka sa ginagawa mo, lahat pwedeng mapag-aralan. And then syempre, ito po, sobrang importante, ano man po yung nararating natin, maging humble po tayo. Okay? Sabi ko nga, lagi kong sinishare, yung income, lagay lang sa bulsa, wag sa ulo. Di ba po? Kung ano man yung kitain mo, sa bulsa lang, sa bank account lang, wag sa ulo. Manatili pa rin pong humble. Kasi po, kung gaano tayo ka-humble, ganun din kalayo yung mararating natin. Kung gaano tayo ka-humble down sa mga coaches, sa mga mentors, sa sistema, ganun din kalayo yung lipad natin. Kasi po, promise, yung attitude natin, yan yung magdedepende kung saan ka makakarating. May kasabihan niya, yung bad attitude parang flat tire. Kapag di mo daw pinalitan, wala kang mapupuntahan. So napakaganda nun. Ibig sabihin, kailangan maganda attitude, kailangan humble. And then maging grateful. Sobrang importante na maging grateful ka sa mga blessing. Diba? Yung nagising ka sa umaga na tumitibok ang puso mo, wala kang nararamdaman na kahit ano. Diba? Maging grateful ka sa meron kang trabaho, meron kang business na Savior's Power 4. Maging grateful ka sa mga paparating na 13-month pay, sa mga bonus ng amo mo kung OFW ka. Diba? May mga ganyan minsan yung amo eh. Maging grateful ka, pinapollow up ka ng mentor mo. Nire-remind ka, no? Huwag kang mawala ng pag-asa. Isipin mo bawat remind sa'yo, bawat follow up sa'yo ng mentor or coach mo, di ba? Parang ano yan parang nagiging reminder sa'yo yan na huwag kang mawala ng pag-asa. Andito kami, andito yung system, andito yung team. Tutulungan ka namin. Di ba yung makareceive ka ng message, makareceive ka ng update sa GC, nabubuhayan ka na kahit ano man yung naramdaman mo o naranasan mo nung nakaraang araw, di ba, nagkakaroon ka uli ng pag-asa. So yan, salamat sa team, salamat sa mga bagong members, salamat sa buong system natin, salamat sa Team Rising Sun, sa Spartacus, and sa buong Saviors. And then syempre, tama yung binanggit ni Coach Edmond kanina, right culture, napaka-importante yan. Ako lagi ko ding nire-remind to, napaka-importante ng right culture kasi nga po, ito yung way para maging intact tayo. Di ba po? Ito po yung way para mas maging productive tayo. Kasi isipin mo, yung mga group chat natin, parang bahay natin yan. Di ba? Mas maganda sa bahay, magkakakilala lahat. Mas maganda sa isa-isang tahanan, nagpapansinan lahat. Di ba? Pag may nag-good morning, magbatian. Pag merong nag-post ng food, di ba? Ialukin mo din yung ano mo, di ba? Yung mga kasama mo. Pangit po yung merong tampuhan, pangit po yung merong inggitan. Yan po yung lagi namin pinapanatili. Okay? And then syempre, maging productive tayo lagi. Isipin mo kahit na maliit na na-achieve mo 'yan, isipin mo within 30 days, within 1 year, pag naipon 'yan, maraming achievement 'yan. Huwag ka lang papayag na hindi mo nagagawa yung negosyo sa isang araw.
Kahit simple activity, kahit makapag-follow up ka, may masendan ka ng video or script. Bago ka matulog, mag-send ka ng script. Ako lagi kong tinuturo yan, mag-send ka ng mga videos para kinabukasan, meron kang mga ipa-follow up. Oh, ma'am, napanood mo na ba yung video? Di ba may mga video type pang open mind, kung kailangan naman marketing plan na dahil lalatagan na, send mo ng video para for follow up na lang. And then yun, kailangan lagi kang may goal. Kasi hindi mo alam yung gagawin mo kapag wala kang goal. Yan yung magiging direction mo. Sobrang importante. So, congratulations sa mga nakahit ng goal nila. 'Di ba? Sa mga nakapag-direct, sa mga best director na dito, 'di ba? May mga best director na tayo eh. Yan, sila Tita Irene, sa kila Sir EJ, na-hit na po nila yung best director sa ating awards. And then, kailangan vision. Kasi isipin mo yung vision, kailangan yan yung malinaw sa'yo eh. Ano ba yung gusto mong makuha? Ano ba yung gusto mong marating sa negosyo? Kapag malinaw ang vision mo, hindi ka mahihiya at hindi ka matatakot magsama sa negosyo. May mga tao na natatakot lang siguro mag-share ng business pag hindi sa kanila malinaw yung vision nila. Pero pag malinaw sa yung vision mo, na dito mababago ang buhay mo, na dito ka aasenso, at dito, kumbaga makukuha mo talaga yung mga pangarap mo, ano man yan, hindi ka matatakot na mag-akay dito. Hindi ka matatakot i-share yung negosyo. Diba? Meron kang confidence at alam mo ang intention mo maganda. So, kailangan nandun po. And then, syempre, habang ginagawa natin to, dapat meron tayong mga ginogol na awards. Diba? Best Director, multiple accounts. Congratulations sa sobrang highlight ngayong araw, diba? Kay Ma'am Lucita, grabe, congratulations. Na-hit niya yung 15 heads. So, top earner, yan, mga ganyan. Mga basic awards. Pero pag na-hit mo yan step by step, makukuha mo yung mga major awards. And then, ito po. Ito yung isang maiiwan ko sa inyo na sobrang ganda, na lagi kong natatandaan. Shinare lang din ng isang top earner. Lagi nyo pong tatandaan, mission before commission. Gawin mo muna yung mission mo sa kapwa mo. Gawin mo muna yung magandang intention sa kapwa mo. Okay, unahin mo yung mission, wag mo munang isipin yung commission. Kasi yung commission, given. Ang income, side effect kapag natulungan mo yung left and right mo. Parang ganito, pag natulungan mo yung left mo, nagkaroon ng kotse, yung right mo, nagkaroon ng bahay, ano yung meron ka? Meron kang kotse, meron ka pang bahay. Ganon kaganda ang negosyo. Okay po ba yon? So, congratulations po sa ating mga speaker. So, looking forward na meron pang iba na mga next speaker. Yan, yung mga humahataw. Alam ko, yan, nandyan yung mga ating mga may invite na lagi na lang nagpo-post sa GC natin. Congratulations. So, ikaw naman yung pakinggan namin. So, mag-ready ka next time. And syempre, reminder na lang din. Ayan, reminder na lang din. Congratulations sa mga nakahit na ng promo ni Mentor John Mel. Yan. Diba? So, maximize natin yun, diba? Pag nakasampung direct ka, diba? Another account yun. So, kung 15 accounts ka, pwede mo nang i-account sa family mo yun. O kung hindi mo man ma-maximize yung 10 directs, o pag nakuha mo naman yung 5 directs, extra 2,000. So, mukhang i-hit na yata ni Ma'am Jinky yun, Diba? And then ni Ma'am Rona May. So, sino pa ba yung mag-hit dito? Banggitin natin lahat. Yan, si Ma'am Marisa, grabe. May 2 invite kanina yan. Si Ma'am Marisa, 2 agad yung nilatagan namin. Diba? Congrats. So, yung iba naman dito, talaga namang mga leaders na talagang nakakapag-direct na. So, i-recognize natin yung mga bago. Yan, sila Ma'am, ito bago lang din tong mag-join, si Ma'am Rodena, nakausap namin kanina. Sino pa ba? Yan, si Ma'am Liam. Yan, makakapag-direct na rin yan. Sila Ma'am Arlene. So, syempre, hindi ko nababanggitin yung mga leaders, di ba, yung mga dati. Si Ma'am Princess, yan, yung ating lotto operator. So, congratulations sa lahat. Alam ko, ikaw, ginogol mo rin na ma-motivate ka. Di ba, na-inspire ka sa nangyari sa group chat natin. Ang daming blessing, ang daming, di ba, ang daming dumarating na magagandang pangyayari, mga good news. So, part ka nun. Kailangan lang maging active ka. Kailangan lang din, kumbaga parang ganito yan gawa ka rin ng sarili mong production para kapag, kunyari, di ba, nagtagumpay ang buong team, ramdam mo talaga. Di ba, isipin mo, nasa isang team tayo, whether it be, di ba, anumang sport, kunyari basketball. Di ba, kailangan meron kang score, meron kang points. Para pag nag-champion tayo, ramdam mo kasi meron kang production, meron kang score. Okay po ba yan? And then, syempre, Christmas party natin. So, meron tayong Christmas party. Ang tema po natin, rock.
So suot po lang po tayo ng yung pang Christmas hat, pero yung natin pang rock. So kung sino yung idol mo na rockstar, 'di ba? Idol mo ba si John Bon Jovi, 'di ba? Idol mo ba si si Ellie Buendia? Si Sir Jen, pang rock na yung niya, jacket niya, pwedeng-pwede na 'yan. Maglagay ka na lang ng balbas sa kabigote, sir. 'Di ba? So kung sino yung idol mo, rock tayo. Rocky Christmas yung team natin. So magpe-prepare po kami ng mga magandang program. Sa mga may talent po dito, okay lang po ba mag-update kayo sa mga coaches ninyo para maisama natin sa program? Magaling ka bang sumayaw, mag-magic, kumanta? 'Di ba? Kaya mo bang kumain ng buhay na manok? So biro lang. 'Yon, Christmas party natin December 18. Yan, Sabado po 'yon, Sabado rin. So next Saturday na. So meron po kaming ipe-prepare na nakakatuwang mga program. So pag-uusapan namin ng mga leaders. And then syempre, advance Merry Christmas sa ating lahat. So isipin mo ako ako natutuwa ako. Ano man yung dumaan sa buhay natin, sobrang grateful ako. Kasi nandito tayo, magkakasama tayo, buhay pa rin tayo. 'Di ba? Isipin mo, 'di ba? Ang dami na. Nakikita natin sa Facebook, ang daming bad news, pero at least tayo magkakasama tayo. Good news pa rin yung nangyari. Magkakasama tayo sa isang magandang opportunity. And then syempre, gamitin natin yung produkto. Sobrang ganda ng produkto kasi actually, noong mga nakaraan, di ko nga alam kung tinamaan na ako ng COVID, pero buti na lang may supplements kasi talagang hanggang ngayon healthy pa rin. Kasi hindi mo naman talaga masasabi, di ba, hanggat di ka magpapaswab test. Pero syempre ngayon, fully vaccinated na. So mas nawawala na yung worries ko na magkakasakit pa ako. Pero sobrang ganda po ng food supplement natin. And then syempre, yung sa nakahit nung nakaraan sa akin, so 1,000 worth of products, inaantay ko na lang yung pag-uwi ni Ma'am Rose Inaantay ko na lang pag-uwi ni Ma'am Rose kasi meron siyang na-hit na 1,000 worth of products yung pag-games nung nakaraan. Yan. Yan, natutuwa naman ako, maganda yung aura. So sobrang thank you po sa lahat ng naka-attend. So at least, di ba, ang ganda po pag nakakapag-start tayo ng maaga. Kasi maaga rin po tayo natatapos. Yan. So yung mga magpo-provide po ng talent, di ba, sa inyong ano po kayo, maging na lang, kumbaga volunteer na lang. Diba, volunteer na lang para isama natin sa program yan. Okay? So with that, sobrang ganda po ng training natin and sobrang blessed. Nararamdaman ko ang ganda ng aura ng grupo natin. Panatilihin lang natin yung magandang kultura, yung support, and then yung tulungan and care sa bawat isa. Tandaan nyo po, hindi nyo lang kami business partner, pwede nyo po kaming ituring na second family, diba? Pwede nyo kaming ituring na, diba, si Sir Edmund, pwede mong ituring na tito yan, Tito Edmund, biro lang. Kumbaga ituring niyo po kami na parang kapatid, senpai, 'di ba? Mentor, coach na makakatulong sa inyo. So hindi po tayo mag-iiwanan, sama-sama po tayo angat. Okay po ba 'yan? Good morning and God bless. Pero bago po kayo lumabas, maganda po mag-open cam po ang lahat. And ilabas po natin yung pinakamaganda nating ngiti. Na ramdam mo na sobrang blessed ka. Yun yung dapat nasa isip mo para ilabas mo yung sobrang ganda mong ngiti. And then si Coach Ed mo na lang po yung mag-take ng picture. So power 4 po tayong lahat. So yun. So yan. So open cam pong lahat. Yan. So power 4 po tayo. Okay. Yan. So 1, 2. And sige, wait lang. Yan. Mabot si Sir J. And Ms. Risa, medyo baba mo. Natakpan yung mukha mo, Ms. Risa. Yan. Okay. So 1, 2, 3. Smile. Check ko lang, Mentor Jeff, kung na-save.